Breaking news! Philippine Navy patuloy ang pagbabantay sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na mga aktibidad umano ng Vietnam at China. Samantala, hipi ng depensa, hinihikayat ang mga mangingisdang Pilipino na huwag matakot sa banta umano ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, tudo pagbabantay ang Philippine Navy sa ginagawang paghuhukay ng Vietnam sa South China Sea sa sinasabing bahagi ng Kalayaan Island Group ng Pilipinas. Ito ang sinabi umano ng spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Benson Trinidad, kung saan maging ang Department of Foreign Affairs ay kumikilos sa isyo. At ayon pa dito, dati na umano nagsasagawa ng dredging operation sa mga bahura ng Vietnam sa South China Sea habang patuloy ang usapin ng Pilipinas at China sa nasabing teritoryo. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang patuloy na pagpapatrolya umano ng ahensya ng gobyerno ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay para bantayan ang ating mga teritoryo na pag-aari dyan sa West Philippine Sea. Lalo na ngayon, may bagong batas umano na inilabas ng China na trespasser. Kapag lumagpas umano sa mga hangganan ng China ay maaari umanong maditin na 60 na araw ang ating mga mangingisdang Pilipino na lumagpas sa kanilang mga teritoryo. At ito umano ang binabantayan ngayon ng ating Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy para mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang bagong batas na inilabas umano ng China ay labag umano sa internasyonal na batas at hindi umano ito ginagalang ang internasyonal na batas o ang UNCLOS. Kung sinusunod umano ng China ang internasyonal na batas, hindi ito umano ito gagawa ng kung anumang maling hakbang sa South China Sea. Kaya halos mga kalapit nitong bansa ay umalma sa bagong batas na ipinatupad umano ng China na parang sila lang ang nagmamayari ng buong South China Sea. At ayon naman sa nakalat nating impormasyon, ang Vietnam ay patuloy naman na nagpapalawak na kanilang reclamation sa South China Sea sa pamamagitan umano ng dredging run-tail work sa ilan sa mga isla sa Reef Spratlys Island. Ayon sa mga ulat, mayroon nang natayuan ng mga bagong daungan na maaari umano magamit bilang tirahan para sa mga barko sa hindi bababa sa siyam na lokasyon. Ito ay nagdudulot ng pangamba mula sa ibang bansa tulad ng China na nagbabala na ang ganitong aktibidad ay maaaring magdulot umano ng komplikasyon at pagpapapalala sa hidwaan sa nasabing lugar. Bakit ganito ang bansang China ang galing pumuna sa mga kalapit na bansa nito na gumagawa umano ng mga artificial na isla? Number 1 naman silang gumagawa umano ng mga artificial na isla dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Kabilang na nga ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ay unti-unti na nito sinasakop ng China. Kaya walang karapatan ng China na punain kung ano man ang mga aktibidad ng mga kalapit nitong bansa dahil sila mismo ay hindi nila sinusunod ang internasyonal na batas o ang arbitral ruling na siya ay pinanalunan na umano ng Pilipinas noong 2016. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila daw yan teritoryo. Subalit yan ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016. Kaya walang karapatan ng China sa kanilang mga claim nito dahil walang legal na batayan ang patuloy nito na pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, patuloy pa rin ang pangaharas umano ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. At ngayon, may bago silang batas na ipinatupad dyan sa West Philippine Sea na pag-aari umano ng Pilipinas. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Philippine Navy ay maaaring magpadala ng mga vessel o aircraft upang bantayan ang mga aktibidad umano ng Vietnam at ng China at iba pang mga bansa na nasabing lugar. Ay ito upang mamonitor ang galaw ng mga sasakyang pandagat ng Vietnam at ng China at masiguro ang walang paglabag sa teritoryo umano ng Pilipinas. At maaari din umano isagawa ng Philippine Navy ang pagtitipon ng impormasyon at intelligence gathering upang mas palalimin ang kanilang kaalaman sa mga aktibidad ng Vietnam sa South China Sea. Ito ay mahalaga upang maunawaan ang layunin at potensyal na epekto ng reclamation activities ng Vietnam. At ayon pa dito, ang Philippine Navy ay maaari rin maging bahagi ng diplomatic engagement upang maipahayag ang mga pangangamba at posisyon ng Pilipinas sa mga aktibidad ng Vietnam at China. Ito ay upang ipahikayatin ang mga iba't ibang bansa na sumunod sa internasyonal na law at respetuhin ang teritorialidad ng bawat bansa sa rehiyon. At ayon pa dito, ang patuloy na pagsasagawa umano ng mga dredging o paghuhukay sa ilalim ng dagat ay maaari umano makaapekto ito sa kalikasan o sa yaman dagat umano sa mga tirahan ng mga isda
kaya ang Pilipinas ay tutol at tudo pagbabantay sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At dagdag pa dito, sa ilalim ng kasunduan sa security cooperation, maaari magkaroon ng koordinasyon at pakikipagtulungan ang Philippine Navy sa iba't ibang allied force o regional na partners upang mapalakas ang kanilang monitoring response capabilities sa South China Sea. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at interes ng Pilipinas sa gitna umano ng mga aktibidad ng iba't ibang bansa sa South China Sea, partikular na umano ang kasalukuyang reclamation activities umano ng China at ng Vietnam na maaaring magdulot ng tensyon sa rehiyon. At ayon pa nga sa ating mahal na Pangulo, hindi hahayaan ang patuloy na pagsira umano ng iba't ibang mga bansa, ng mga kalapit na bansa sa South China Sea, ang patuloy na pagsira umano ng mga kalikasan diyan sa West Philippine Sea na teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, pinaghahanda niya na ang mga sundalo umano ng Pilipinas dahil sa ngayon patuloy pa rin ang pagiging agresibo umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito at sa iba pang mga balita? Ayon umano sa balita, ang mga mangingisdang Pilipino ay hindi dapat matakot sa bagong patakaran umano ng Beijing na magkakabisa ngayong araw, June 15, na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na arestuhin sila dahil sa pagpasok sa kanilang sariling pangisdaan. Sinabi umano ng hipi ng militar sa bansa nito lamang Biyernes. Sinabi umano ni General Romeo Bronner Jr. ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa dito, ang Exclusive Economic Zone na ito ay atin, kaya walang karapatan ng China na angkinin ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan. At ayon pa dito, samantalahin ang mga mapagkukunan sa lugar. Sinabi umano ni Bronner na nagpapatupad ang bagong regulasyon ng China, bagamat inamin umano ng Armed Forces of the Philippines na nagbabala din ng deklarasyon ng China na arestuhin ang mga dayuhan na tumatawid umano sa katuwigan na inokupahan nito. Sinabi niya na nakahanda ang militar o Philippine Coast Guard na tiyakin ang kaligtasan umano ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, hinihikayat ang mga mangingisdang Pilipino na ipagpatuloy ang pangingisda sa mga eksklusibong sunang pang-ekonomiya sa kabila umano ng banta na nagmumula sa China na arestuhin nila ang mga sibilyan na pagpasok sa kanilang tinatawag na teritoryo. Ang Scarborough Shoal o ang Ayungin Shoal ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila daw yan teritoryo. At dyan umano, nagpapang-abot ang mga barko umano ng Pilipinas at ng China. Sa bawat hatid umano ng mga resupply mission ng Pilipinas, inaharang at hinaharas umano ng China ang barko umano ng Pilipinas na naghahatid ng mga supply na pagkain sa BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Subalit ang China, pilit itong pinapalis ang BRP Sierra Madre. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, pinapahatak umano ng China ang BRP Sierra Madre. Subalit nanindigan ang ating mahal na Pangulo dahil yan ay isa sa mga outpost umano ng Pilipinas na tanda na isa sa mga teritoryo pa ng Pilipinas ang tinatayuan umano ng BRP Sierra Madre. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong patuloy na panunood at pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.